Nailibing na nga po nitong mga nakaraang araw si Sir Mike Enriquez. Yung video ko po na to ay hindi na patungkol sa kung ano po ang nangyari sa kanya at kung ano yung prosesong ginagawa sa ganong kalagayan ng sakit. Kundi dahil sa taga-punerarya po ako. Curious po ako sa mga ganyang klase ng mga nagiging burol, lalo na't kilala yung namayapa. Nung lumabas na yung picture ng pinakaburol ni Sir Mike Enriquez, totoo na nagandahan po talaga ako sa ataol na ginamit sa kanya. Dahil yung ganong klase po ng mga ataol, yun yung mga tinatawag po nating imported. Pero karaniwan po sa mga imported na nakikita natin, kalahati lang yung nabubukas. Ibig sabihin, kung kalahati lang yung nakabukas, kalahati lang din po yung salamin na nakapatong dun sa mismong ataol. Tapos nakasara yung gawing paanan, ganun yung mga karaniwang imported na nakikita natin sa mga burol. Pero yung kanya, kung mapapansin po ninyo, buo na nakabukas yung takip, wala siyang hati sa gitna, at yung salamin po niya ay pangkalahati lang din. Sa totoo lang mga kamorgi, first time ko makakita ng ganyang klase ng ataol na ginamit kay Sir Mike Enriquez. Dahil ang karaniwan po talagang nakikita, kalahati lang nakabukas yung gawing kaliwa, kalahati lang yung salamin, tapos yung gawing paanan, nakasara po yun. Kaya napaisip po ako, kung sino kayang punerarya dito sa amin, yung may ganong klase ng ataol. Kagabi dumalaw ako sa tito ko. Kay Tito Abang, yung may-ari ng Abraham Malga po Funeral Service. Pagpasok ko po sa kanila, tarang dire-diretso lang ako, hindi ko na tinignan yung mga naka-display na ataol. At habang nagkikwentuhan nga po kung may pinanood namin yung naging libing ni Sir Mike Enriquez, sabi niya na meron nga daw siyang ganong ataol, kagaya ng ginamit kay Sir Mike Enriquez. Kaya ako naman na-amaze, lumabas agad ako, tinignan ko yung ataol. At ganong ataol nga ang ginamit kay Sir Mike Enriquez. Kaya kung mapapansin ninyo, nung inangat nila yung takip ng ataol, buo siya, hindi siya kalahati lang. Yung salamin niya, kalahati lang din. At nung silipin ko yung mismong loob, andun ngayon yung pinaka-inilalagay sa may gawing paanan, na dun ipinapatong yung bulaklak. Kaya nung nakita ko yung ataol yan, grabe, amaze na amaze po ako talaga. Dahil di ko akalain na si Tito Abang lang pala ang may ganong ataol dito po sa amin. Paalala lang sa inyo mga kamorgi, taga-punerarya po kasi ako. Nakikita namin kung ano yung mas magandang klase ng ataol. Kaya kapag nakakita kami ng ganon, talagang nakakatawa lang tingnan. At ayun, ipapakilala ko sa inyo si Tito Abang. Tito ko po yan, kapatid po ni Daddy. Siya po yung may-ari ng punerarya at siya yung nagmamay-ari ng ataol na topic natin ngayon. Ang pwesto po niya ay makikita sa Tinio Street, San Lorenzo, Gapan City, Nueva Ecija. Sabagay, kahit hindi ko naman sabihin sa inyo kung taga saan talaga si Tito Abang, kapag nagawi kayo ng Gapan, tanong nyo lang kung saan yung punerarya Malga po doon sa Gapan. Sigurado ituturo nila kayo kung saan yan. Kilalang kilala yan si Abrahami. At ayun, muli maraming salamat po sa panonood po ninyo. Naging curious lang ako sa naging topic natin na to. Ikaw sa tingin mo, magkano ang nagiging service kapag ganong klase ang ataol? Ingat palagi mga kamorge.